Pauli. Tutok na sa unang balita. Ako naman, Rod Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Dead on the spot ang isang pulis habang sugatan ng isa pang matapos silang barilin sa Makati City. Inimbestigahan na ng mga otoridad ang dalawang lalaki na pinaniwalaang may kinalaman sa krimen. Ang report mula kay Dano Tingkungko. Wala ng buhay at nakabulagta sa tabi ng basurahan ng pulis na ito nang matagpuan ng kanyang mga kabaro sa Target Range Boulevard sa Makati City pasado alas 2 ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si PO1 Vicente Sabadia na nakadestino sa Regional Special Action Unit ng NCRPO. Na-recover sa biktima ang 9mm caliber na naka-issue sa kanya. Nagtamo si PO1 Sabadia ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang kasama naman niya si PO1 Edgar Karangyaan agad dinala sa ospital ng Makati matapos matamaan din ang bala. Ayon sa impormasyon ng Bantay Bayan ng Barangay Pembo, galing sa birthday party ang dalawang pulis nang maganap ang pamamaril. Nagkabatong kasi may tama siya sa ulo ng bato. May bukol siya rito, may gas sa ulo. Tapos 4 yung tama niya. Hindi silang nagbarilan. Oo, meron ba sa kanila? Alamang nagaw talaga yung baril niya. Kasi hinahanap niya yung baril niya kung nasaan daw yung baril niya. Sa kalagitnaan ng investigasyon ng Makati PNP at ng SOCO, ay dinampot nila ang lalaking ito na nakilalang si Denmar Lubero alias Kulot. Paniwala ng mga pulis, kasama mo na siya sa mga namaril sa dalawa. Pero todo tanggi si Lubero. Saan ka galing? Uwi na ako. Dali mo muna ito sa pasyente. Hindi nga alam kung saan. Hindi alam kung kanino siya. Samahin niyo pa eh. Dali yung pasyente ito. Kasi mamaya ikaw natin ito. Ako eh. Isa pang lalaki ang dinampot pero ayaw muna siyang pangalanan ng mga otoridad dahil patuloy pa ang investigasyon sa kaso. In-effect namin yung arrest at siyang tinuro ng isang witness. Sir, sino po nahuli natin, sir? Hindi pa natin kilala ang magkakadapit. Ito ang unang balita mula sa Makati City. Dano Tingkong, reporte. Kritikal ang lagay ng isang lalaki matapos masagasaan ng truck sa Quezon City. Inimbestigahan na ang driver ng truck. Ang exclusive report mula kay Oscar Oida. Sa kuha ng bidyong ito, halatang di alam ng mga tao kung anong kanilang gagawin sa lalaking inabutan nila nakandusay matapos umanong masagasaan ng isang truck dito sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang driver naman ng truck na umano'y nakasagasa sa biktima. Halatang tulala at animoy di makababa ng kanyang sasakyan. Ilang saglit pa, nang matiyak na buhay pa, dali-dali na nila itong binuhat bagamat di natitiyak kung saan isasakay. Buti na lang, may ambulansyang dumaan. Ako na mag-interview. Bata na sa dito. Sige, daling mga kailan. Sa loob ng ambulansya, agad binigyan ng mga rescue ng paunang lunas ang sugatang lalaki. Tinatay ang bandang alas 10 ng gabi nang literal umunong makipagpatintero kay kamatayan ang 22 anyos sa biktimang nakilala sa pangalang Danilo Villalobos. Tumatawid daw ito ng Commonwealth Avenue sa parteng Don Antonio nang mahagip umano ng truck na ito. Base sa inisyal na investigasyon, sa bahaging ito raw ng truck tumama ang biktima. Sa lakas ng impact, tumalsik raw ito papaloob ng naturang truck, dahilan para mabasag pa ang windshield. Paliwanag naman ng driver ng truck. Isang lola ang nagdiwang ng kanyang ika-107 kaarawan sa Pototan, Iloilo. Ipinaganda pa ng cake si Lola Rosario Diaz Parangan. Hindi na gaano nakapagsasalita si Lola Rosario matapos ma-stroke noong 1 taon. Pero ayon sa kanyang anak na si Lorena, ang pagkain ng gulay, prutas, pagtatrabaho sa bukid at higit sa lahat, ang panalangin ang sekreto sa mahabang buhay ni Lola Rosario. Patay po isang lalaki matapos magliyab ang kanyang kotse sa northbound lane ng EDSA Santolan. Sa inisyal na pagsisiyasat, sinalpok umano ng isang rumaragasang bus ang kotse bago ang insidente. Ang report mula kay Oscar Oida. Pagkarating pa lang namin sa bahagi ito ng northbound lane ng EDSA Santolan, bumulaga na sa amin ang mukha ng trahedya.
Isang Mercedes-Benz ang nasusunog. Sa kapal ng usok, di matiyak ng mga bumberong inabutan namin kung may tao pa nga ba sa loob ng sasakyang binubugahan nila. Kinailangan pa nilang gumamit ng palakol, mabuksan lang ang pintuan ng sasakyan. Ilang saglit pa, nakumpirma na nga ang kanilang pinangangambahan. Isang sunog na katawan ng lalaki ang nakita nila sa loob. Nagliyab ang naturang Mercedes-Benz matapos tumbukin sa likuran ng isa umanong nakikipag-unahang pampasayrong bus. Dalawang iba pang bus ang nadamay sa aksidente. Mabilis ako ang takbo ng sasakyan namin. Ito itong bus Oo, ito. Tapos gusto tong umovertake, hinagip yung kutse. Sumalpok yung kutse dito sa computer. Umiikot. Napag-alaman namin may babae pang pasahero ang nasunog na Benz na nagawa namang mailabas umano ng taong bayan bago nagliyab ang sasakyan. Ayon sa mga bystanders, sinubukan pa raw nila iligtas ang driver ng Mercedes-Benz. Pero na magliyab na ang tangke, natakot na raw sila. Yung paglabas ng babae, tinulungan namin lumabas. Eh yung lalaki, binubuhat namin mabigat. Tsaka sumabog yung harap. Ayun lang, tumakbo na kami. Kinilala ng mga otoridad ang nasawi na si Dr. Francisco Serabia. Ang driver naman ng naka-aksidenteng bus, nakilala lamang sa pangalang Madrid. Bigla raw kasi itong nawala na parang bula. Itong driver na ito nasa na? Bigla akong nawala. Tumakas? Oo. Kakasuhan natin to ng reckless resulting to homicide. Kasi may casualty tayo na isa eh. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang driver ng bus. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Nilaban ng apoy isang supermarket sa Pasig City, wala namang nasugatan sa insidente. Pero nahirapan ang mga bumbero bago tuluyang naapula ang apoy. Ang report mula kay Bernadette Reyes. Ika nga ng kasabihan kapag may usok, may apoy. Pero kabalintunaan ito sa sunog na tumubok sa Alfonso Supermarket sa Rosario, Pasig nitong maghahating gabi. Makapalat na kasusulasok na usok ang bumalat sa buong establishmento pero nikating na apoy walang nakikita. Paliwanag ng mga bumbero na kakabilang sa napakakapal na usok ang nangangalit na apoy. Kaya naman ang mga bumbero naka-standby. Kahit na nga sinanay na sila sa ganitong mga sitwasyon, hindi nila agad mapasok ang gusali dahil kulang daw sila sa kagamitan. Papalabasin lang natin yung usok kasi wala kayong makita ng apoy eh. Usok lang. So, medyo mahirap yung walang breathing apparatus. So, buti na lang may mga kasama tayo ditong volunteer. Yan, medyo nakaka-penetrate kami. Pero kulang pa rin kami sa breathing apparatus. Ilang sandali pa, sumiklab na ang apoy. Sa loob lamang ng ilang minuto, pinaniniwalaang natupok ang mga paninda sa loob ng supermarket. Hindi pa matukoy ang pinagmulan ng sunog pero isa sa tinitingnan ng posibleng dahilan. Sigurado ako, electric ka naman yan, overload. Sa kabila ng walang ari-arian, wala namang nasaktan. Wala ring nadamay na katabing gusali sa sunog dahil may firewall ang supermarket. Bandang 1:00 ng madaling araw, idineklara ng fire under control pero hindi panlilisan ng mga bumbero ang lugar hanggang may deklarang fire out ang sunog. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting.